Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hey, hey, hey! Ready na ba kayo sa isang time travel moment? Tara, balik tayo sa panahong isa lang ang supercontinent sa buong mundo. Yup, kilala siya bilang Pangaea in English or Pangaea sa Tagalog. Pero teka, paano nga ba tayo napunta sa ganito karaming kontinente ngayon? Ibig sabihin ba, nag-break si Pangaea? Aray, masakit. Dito naman papasok ang teorya ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga kontinente. Ito'y parang chismis ng Earth na may scientific receipts. So buckle up, Earth Explorers! Let's uncover the mystery behind moving continents and drifting islands. Focus tayo. Ito ang goals natin today. Ang malaman kung ano ang Pangaea at bakit siya importanteng parte ng Earth's history. Siyempre, para ma-explain ang teorya ng continental drift na parang science version ng long-distance breakup. At siyempre, ma-identify kung paanong ang mga kontinente natin ay nag-move, as in, literal na umalis sa group chat. Parang ganon. So, ready na ba kayong i-explore ang ultimate blow-up ng mga kontinente? Let's go! Kasanayang pampagkatuto na ilalarawan ang katangiang pisikal ng daigdig at implikasyon nito sa pamumuhay ng mga tao. Mga kasanayan. Una, natatalakay ang mga teoryang pinagmulan at pagkakabuo ng mga kontinente sa daigdig. Ikalawa, na ipapaliwanag ang kahalagahan ng mga anyong lupa at anyong tubig sa pamumuhay ng mga tao. Ikatlo, nakagagawa ng video na nagpapakita ng pamamaraan ng pag-iingat sa mga anyong lupa at tubig. Pang-apat, nasusuri ang implikasyon ng 5 tema ng heograpiya sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ready na ba kayo sa isang journey kung saan ang mga kontinente ay nagpa-scene zone sa isa't isa? From one solid continent na pinatawag na Pangaea to countries na ngayon ay magkakalayo na. May hugot to besh, kaya buckle up, maghanda ng papel at ballpen o i-ready ang mga utak niya dyan dahil sisimulan na natin ang pag-trace sa ultimate land breakup ng daigdig. Game na besh, simulan natin to. Kung pagsasama-samahin mo ang mga bahagi ng puzzle ng mga kontinente, mapapansin mo bang tila sila ay dating magkadikit? Ano ang ipinahihiwatig nito tungkol sa Pangaea? Ma'am, kapag pinagdikit-dikit ang mga bahagi ng puzzle ng mga kontinente, parang nabubuo silang isang malaking lupa. Ipinapakita nito na dati ay magkakadikit ang mga kontinente bilang isang supercontinent na tinatawag na Pangaea. Nang lumaon, naghiwa-hiwalay sila, kaya ngayon ay magkakahiwalay na ang mga ito sa mapa. Tama, very good. Okay, punta naman tayo sa next slide. Kanina, intro-intro lang tayo. Ngayon, magsisimula na ang totoong lakad. Kaya naman, get ready to be shooked sa science
at chismis ng kalikasan. Let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Let's go deeper para di tayo mababaw. Char! Ang Pangea at ang teorya ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga kontinente. Ang Pangea o Pangea ay isang napakalaking supercontinent na pinaniniwalaang umiiral 300 milyong taon na ang nakalilipas. Ayon sa mga siyentipiko, lahat ng mga kontinente ngayon ay dating magkakadikit sa iisang malaking masa ng lupa na tinatawag na Pangea. So ayun nga mga besh, bago pa nauso ang long distance, solid squad goals muna ang mga kontinente. As in dati, magkakapit bahay pa sila. Anong tawag dun? Pangea. Pero syempre, hindi lahat ng samahan pang forever. Nagkaroon ng konting drama sa ilalim ng lupa. And boom! Naghiwa-hiwalay sila. Gaya ng ex mong, "It's not you, it's me." Ganun. Ngayon, aalamin natin kung paano nga ba naganap yung breakup na to. Scientific version, syempre. Kaya naman, let's dive in sa continental drift theory at malaman kung paano na-form ang mundo natin ngayon. Narito ang mga teorya ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga kontinente. Continental Drift Theory. Kids, imagine ninyo parang jigsaw puzzle ang mga kontinente. Dati, magkakadikit-dikit sila, forming one big landmass na tinawag ni Alfred Wegener na Pangea. Ibig sabihin nito, all lands. Pero ayon kay Wegener, hindi forever ang kapit nila sa isa't isa. Over millions of years, unti-unti silang gumalaw palayo sa isa't isa. Parang barkada na naghihiwa-hiwalay ng school, pero same vibes pa rin. Ito ang tinatawag na continental drift. Ibig sabihin, ang mga kontinente ay hindi nakatigil, kundi gumagalaw sa ibabaw ng mundo little by little. Kaya may Asia, Africa, at iba pa na magkakalayo na ngayon. Noon daw, isang mega-continent lang ang Earth. Tapos, as time went by, naghiwa-hiwalay sila. Pero teka, anong proof niya? Eto na, the pagkakatugma-tugma ng mga baybayin. As in, kung titingnan mo yung mapa, parang magkajowaan lang si South America at Africa. Perfect fit! Parang sila ang meant to be. So, ito yung parang puzzle pieces na pinaghiwalay ng tadhana. Pero may ebidensya na rin na once upon a time, magkadikit sila. Kaya yan. Iyan ang isa sa unang receipt na ginamit para patunayan ang continental drift at saktong-sakto ang edges nila, girl. Hindi to tsamba. Okay class, real talk muna. Alam nyo bang may ancient lizard na naging unintentional bida sa science? Meet Mesosaurus. Hindi ito dinosaur, pero legit old school na hayop na parang mini crocodile. Ito yung nakakagulat. Nakita ang Mesosaurus fossils sa South America at Africa. E di wow! Pero teka, paano nangyari yon? Si Mesosaurus kasi, mga lods, hindi marunong mag-overseas travel. Hindi siya Olympic swimmer. At di rin siya pa-booking kay AirAsia o Cebu Pacific. So, paano siya napunta sa dalawang magkalayong kontinente? Wegener was like, aha,
Dati sigurong magkadikit tong dalawang to. Kaya ayun, this is one of the strongest receipts na ginamit to support the continental drift theory. Hindi chismis, may fossil proof tayo. Ito pa nga yung isa pang ebidensya. Mga bes, hindi lang baybayin at fossils ha, pati mga bato at bundok may pasabog. Yung Appalachian Mountains sa North America, same vibes or same uri at edad ng bato gaya ng bundok sa Scotland at Norway. Coincidence? Nope. Isa pa tong patunay na magkadikit dati ang mga kontinente. Legit. Okay, so paano nga ba gumagalaw ang continents? Ito na si plate tectonic theory, the main character. Sabi dito, ang Earth's crust ay gawa sa malalaking tectonic plates na lagi-laging gumagalaw. Parang sila'y nasa forever road trip. So kapag gumagalaw ang tectonic plates, nagkakahiwalay o nagtutulakan ang mga kontinente. At dahil dyan, boom! May lindol, may bulkan, at bundok ang nabubuo. Earth drama? Totoo yan at hindi sci-fi. OMG! May plot twist sa ilalim ng dagat. Nadiskubre na may bagong lupa palang nabubuo sa gitna ng ocean. Tapos, tinutulak nito ang mga plate palayo sa isa't isa. O diba? Parang conveyor belt ang vibes? This discovery? Siyempre, suporta kay continental drift theory. Let's G! Hands-on muna tayo mga be. I-apply na natin ang natutunan. Hindi lang puro nood at chika. Ready na ba kayong maging young geologist for today? Tara, let's explore kung paano talaga gumagalaw ang mundo sa ilalim ng mga paa natin. Literal. Let's get that earth science energy. Pangea Puzzle. Bawat grupo ay bibigyan ng mga ginupit na kontinente, Asia, Africa, etc. gamit ang mga palatandaan, yung mga hugis, anyo, at gilid ng mga kontinente. Ipapaposisyon nila ito sa isang papel para mabuo ang pangea. Ipapakita nila ang output sa klase at ipapaliwanag kung paano sila nakabuo ng sinaunang supercontinent. Pamprosesong tanong. Una, ano ang pangea? Ikalawa, anong teorya ang nagpapaliwanag sa pagkakahiwa-hiwalay ng mga kontinente? Ikatlo, ano ang epekto ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga kontinente sa klima, hayop, at halaman? Sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. It's Pares-Pares time! Alright mga ka-scientist, hanap na kayo ng mga kalab. Sa science, syempre. Sa activity na to, kayo ng partner mo ang mag-i-investigate ng mga ebidensyang sumusuporta sa continental drift theory. I-connect ang mga ideas, i-match ang clues, at patunayan na kaya niyong magka-vibe kahit sa plate tectonics. Siyempre, ano ba ang goal? Match the correct evidence with its explanation or image sa next slide. Hindi ito about sa love life ha? Earth science muna mga beshi. Good luck!
Okay mga besh, it's time to check! Solid na ba kayo sa continental drift theory at plate tectonics? Let's do a quick quiz/chika para malaman kung saan kayo nasa learning journey. Handa na? Alam nyo ba na bawat isla at kontinente ay may kanya-kanyang kwento? Parang mga kapitbahay na may secrets. Sa slide na to, isla ko, kwento ko, sama-sama nating tuklasin ang mga kwento ng mga isla na parang mini world sa mundo natin. Ready na ba kayo? Number 1. Sa iyong palagay, ano kaya ang kaibahan ng ating pamumuhay kung nabubuhay tayo noong panahong bahagi pa ng Pangea ang mundo? Paano kaya naiiba ang pamumuhay ng mga tao noon at ngayon? What's the tea? Anong mga key takeaways nyo sa lahat ng ating napag-usapan? Ano ang pinaka-importante o pinaka-cool na natutunan ninyo tungkol sa continental drift at plate tectonics? Share nyo dito sa comment section o sa papel kung kayo'y pinapagawa ng iyong teacher. So let's hear those big brains moments. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para isulat sa papel ang tanong na ito. Bakit mahalagang pag-aralan ang teorya ng Pangea at ang pagkakahiwa-hiwalay ng mga kontinente sa pag-unawa sa kasalukuyang anyo ng ating mundo? That's it for today, class. Ang dami nating na-explore from kontinente at kung gaano ito kahalaga sa ating mundo. Ngayon, handa na dapat kayo sa mga susunod na pagsusulit. Don't stress, just do your best. Good luck!